my beloved Boss Mike Cervera. Dito na tayo kay kaya inang-inang Vic Rodriguez, mga kababayan, na self-proclaimed na kingmaker daw, pero Los Valdez talo, mga kababayan. Talo ho. Sino? Si Vic Rodriguez. Eto na. Pasok, binira ni Bersamin, mga kababayan. Daming nag-press ng man. Thank you naman. Pasok! Former ES Vic Rodriguez said that there's no need for courtesy resignation, to call for courtesy resignation of all cabinet secretaries because the core problem is the president himself. Optics lang daw. Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan. Do you listen to him? Why was he taken out of the office? Wala pa siya 3 buwan. Gusto niya makipag-away, wag na. Kaya mo, kantsaw lang siya, kantsaw ng kantsaw. That's when you see, in the middle of night, a dog barking at the fence. If you want to get up, you get up and throw stones at that dog. But we will not do that to him. Huwag na nating pansinin. Salamat, ES. Next question. Huwag na daw pansinin dahil parang aso na tahol lang ng tahol, mga kababayan, sa bakod. Totoo naman, Eto, isa pa. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, eto yung pa rin, yung sasabihin ko sa inyo. Kasi ang sinisisi, yung boss. Dahil yun ang nagano. So, ibig sabihin, sisihin ako ng mga empleyado ko dahil kinuha ko sila. Hindi ho. Ako ang boss. Ako ang batas. Ako masusunod. Kung sino gusto kong tanggalin, tatanggalin ko. Ganun yun. Kaya nga si Vic Rodriguez tinanggal eh. 3 buwan pa lang tinanggal eh. Bakit ho, mga kababayan? 3 buwan tinanggal. 2 buwan pa lang binabalak nilang pabagsakin si Pangulo eh. Kita nyo, mga kababayan ko, 2 buwan pa lang gusto na nilang pabagsakin. 2 buwan pa lang nauupo si Pangulo. Gusto na nilang pabagsakin. Sino? Si Pangulong Bongbong Marcos kasama si Vic Rodriguez. Kita nyo? Tama ba yon? Imbis na ikaw ay tumulong ka para sa ikauunlad ng bayan, ng bansa, hindi ho eh. Anong dapat? Sibakin. Yan na, magandang example. Ano ngayon ang pagkakaiba sa pagkakasibak ni Vic Rodriguez? Kung sisibakin ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit sino dyan sa kanyang gabinete, wala ho. Bakit? Yun po talaga ang solido na mensahe na dapat, at yun din ang dapat maging standard ng isang leader, mga kababayan. Ako, mga kababayan, sa totoo lang, eto kikwento ko sa inyo. Sa mga branches namin, mga kababayan, pag pumunta ako, karamihan hindi na ako kilala eh. Alam nyo kung sino lang nakakakilala? Yung manager lang. Pag pumasok ako sa isang branch namin, mga kababayan, para akong wala. Uupo ako, ganyan. Siyempre, magmamasid ako. Hindi alam ng mga empleyado, mga kababayan, ako na pala yung boss. Ako na pala yung boss. Ganon, mga kababayan. Bakit? Kasi may mga nakukuha ako na leader na mahuhusay at talaga naman ginagampanan ang tungkulin. Wala akong pagkakaiba sa mga gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Tanong nyo sa mga negosyante dyan. Tanong nyo sila. Di ba? Ang tanong nga nila, paano daw ako nakakaalis ng matagal? Paano daw yung negosyo? Depende yan sa pagmamaneho. Depende yan sa suweto. Depende yan sa pagdidisiplina ng mga empleyado. Depende yun, mga kababayan. Ganun po dapat. Di ba? Ngayon, nakita ni Pangulo, hindi kayo nagpa-function eh. Mr. President, marami naman tayong nagawang project kulang sa akin eh. Gusto ko more para sa taong bayan. Yun lang ho ang mensahe ni Pangulo. Gusto niya marami. Hanggang kaya, hanggang maisagad. Hindi po pwedeng-pwede na. Hindi pwedeng-pwede na. Kailangan yung pwede. Yung talagang wala nang masabi taong bayan sa mga proyekto nating gagawin sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong. Ano po, pwede na po ba ako maging gabinete?
kahit man lang doon sa cabinet, mga kababayan, ha? Taga-punas ng cabinet. Ay, nako. Di po ba, mga kababayan? So, ganun din. Iisa ho ng naratibo itong mga DDS. Ang sinisisi, yung boss. Biruin nyo, kailan ho pwedeng sisihin ng boss na siya mismo ang nag-hire. Nag-hired ng empleyado. Walang nga. Sisihin nyo ako, tanggalin ko kayong lahat talaga. Di ba, mga kababayan? Hindi pwedeng ganun. Oo. Wala akong pagkakaiba sa maliit. Ito, example nyo sa maliit na kumpanya sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala hong wala hong pagkakaiba. Imagine nyo na lang, yung maliit na negosyo ninyo, meron ho kayong driver, meron kayong kargador o ano paman, meron kayong cashier o meron kayong dicer, di po ba? Tapos yan, 4 yung empleyado nyo tapos kayo. So mga kababayan, ganun lang yun. Kapag hindi nagpa-function ang isa rito o lahat ito, anong gagawin ninyo? Tanggalin. Ganun. Buti nga ang gobyerno, merong maganda sistema eh. Merong USEC, undersecretary, merong assistant secretary. Ang daming pwedeng pumalit, mga kababayan. Di ba ba? So mga kababayan, naku, late na po ako. At pupunta kami ng Belgium mamaya. Sa mga taga-Belgium. Opo ha. Kita-kita po tayo. Mga kababayan, hanggang dito na lang. Opo, at maraming salamat sa pagsama ninyo. Bago tayo mag-iwahiwalay, huwag niyo kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ano po? At syempre, mga kababayan, kita na lang po tayo next live. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal nating mahuli na si bakla. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike!